Good morning! Ayan, at tayo ay magsisimula na nga magluto ng ating pang-pledge na food ng aking Julian sa school. Ang ating Big Mac. Ayan, so yan ang mga ingredients niya. At magsisimula nga tayo sa macaroni. So ito na yung macaroni. So talagang bago ko pakuluan or palambutin ang macaroni, hinuhugasan ko po muna yan. Kasi from the plastic, hindi ko alam sa packaging kung gaano kalinis yung kanilang pagpapak, ano. So, kaya bago ko po yan pakuluin, for safety reason, hinuhugasan ko muna talaga yan. Ayan. So, ito po ay yung pangalawang salang na. So, ito yung unang salang. Pin-pressure cooker ko at tama na nga yan. Ayan. Cool down lang natin ito at isasalang na natin ito. Ayan. So, kung tinatanong nyo kung ilang minutes kung pini-pressure cooker ito, only 3 minutes po. Mas mabilis, no? Kaysa sa pakuluan mo, it will take 15 minutes. So, ang daming gaas na mauubos and will also cost a lot of time, di ba? So, dahil ito ay maramihan po at maraming gagawing mga ricados, and then, medyo marami-rami din yung bechamel sauce na gagawin ko. So, I required myself na mas madaling procedure. So, take note lang po sa pressure cooker natin ha. Once na inope na natin yung pressure cooker, huwag ka agad bubuksan. I'm sure naman na alam na ng lahat, no? So, reminder lang po ulit sa mga hindi nakakaalam. Baka kasi may maengganyo dun sa sinabi ko na imbis na pakuluan ay aabot ng 15 to 20 minutes. Pero pag pressure cooker is only 3 minutes. So, baka may maengganyo sa inyo. Pero dapat po yung safety reason nyo ay kompletong knowledge nyo, no? Kasi it will also cause accident kung hindi nyo alam gamitin ang pressure cooker. So, halina kayo at mayroon akong pamamaraan dito para mas madali itong ma-cool down. I will show you guys. So, ganito po yan. Itapat lang sa faucet ang pressure cooker at i-tilt natin ito. Ayan. Make sure na hindi nakatapat sa inyo ha kasi pwedeng mag-blister kayo. Ayan. So, habang nakatapat po yan sa gripo ha. At make sure yung inyong gripo ay clean water. Ayan, so ito po yung mas madali na pamamaraan para po mabilis mag-cool down ng ating na pressure cook na stuff. Ayan, so if you notice, yung sign na yon, yung last sounds na yon. So, yun na yung sounds na we are ready to open. And this, ready na pong open, oh. 'Di ba? Mabilis lang, no? So, again, ititilt lang po ito. Ito yung ititilt, no? Yan, at itatapat sa running water. At yun nga po, is-stop na natin yung water. And then, bago po buksan, dahil may mga tubig sa ibabaw ng takip, itilt po ulit para lumabas yung tubig. And then, finally, now you can open it. Ayan. O, ang ganda ng pagkaluto natin, di ba? Al dente. Ayan. So, 3 minutes is just good po. Al dente ang pagkaluto. Ayan. So, napakalaking tulong po at napakalaking mai-save natin sa gaas. Ayan. So, kailangan sa panahon ngayon, marunong tayong mag-balance. And then, alam natin dapat yung ginagawa natin para at the same time nakakatipid tayo ng time. And then, nakakatipid din tayo ng gasol, no? Ako inaaral ko lahat yan, guys, kasi wala pa akong income at ako ay umaasa lang nga sa anak ko. And then, sa mga ganitong pamamaraan ay medyo costly ito, no? Ayan, guys. At dito nga ay ano natin yan sa strainer. Ayan. At pag nailagay na nga natin sa strainer, take note, wag i-retain ng matagal sa ating pressure cooker kasi ma-overcook. Ayan, at habang nandiyan nga po yan, nakatapat sa faucet, buksan po natin ang tubig. Ayan, at patuluan natin ang tubig para ma-stop na yung cooking process.
Kasi as much as mainit, dire-diretso po yung cooking process niyan. Ayan. So, ito po ay yung unang salang. So, pari-parehas lang po yung gagawin natin na procedure hanggang matapos yung ating papalambot ng ating mga macaroni. And now, isasalang ko naman yung pangalawang batch. So, ayan mga guys, habang pinapalamig natin yung ating al dente na macaroni, ay once in a while, haluin natin para hindi sila magdikit. And never forget na maglagay tayo ng kunting oil para po hindi sila nagkakadikit-dikit, para maintain na magkakahiwalay sila ng ganyan. Dahil pag hindi po natin nilagyan ng oil yan, within a seconds, yan po ay magdidikit-dikit na. And yes, starch po kasi ang ating macaroni. Ayan. So, hintayin lang po natin na maluto ulit yung pangalawang salang. At bago nga ako magluto ng sauce, syempre si Tita Wena ay magkakape muna. Dahil it is too early. Now it's only 5:45 AM. Okay guys, dito sa mainit nating kawa, yes, tama ang narinig nyo, kawa. Meron akong konting oil, lagay natin ng star margarine. Ayan, so make sure na mainit na mainit na. So ayan, hindi na natin kailangan tunawin masyado yung star margarine. Ilagay na natin kaagad yung ating minins na sweet onions. And yes, dahil po ang lulutuin natin ay baked macaroni, dapat ang gamit din natin na onions ay yung sweet. So, hindi ko alam yung iba kung ano, pero ito ang methods ko. Ayan, at pagkalagay ko nga po ng sweet onions, ay isusunod ko na rin dito ang sweet bell pepper. So, ayan mga guys, continuous lang nating haluin. Hindi po natin kailangang hintayin na mag-golden brown yan, ha? Ayan. And then, pwede na rin po natin ilagay yung ating cubes. So, dahil ang gamit ko po dito ay giniling na pork, so, kaya ang gamit ko rin na cubes ay pork. Ayan. Ilalagay na natin yung ating mga giniling. And yes, ang gamit ko pong giniling ay yung ready to use na para more convenient sa mga pagkakataong ganito. Habang tayo ay naglalagay ng ating giniling, hinaan lang po muna natin yung apoy para hindi po mag-discoloration yung ating mga ingredients na unang nailagay. Pag kasi nagkaroon ng burning ay hindi natin ma-achieve yung lasa na gusto nating ma-achieve. Alam nyo itong giniling na to, napakasarap nito. Very suitable talaga siya sa mga ganitong lutuin. At dahil nga ang gamit ko, ang ating macaroni ay 3.5 kg. So, ang gamit ko naman ay 2 kg. 2 kg ng giniling. Ayan, matapos nating ilagay yan, haluin lang natin
hanggang mag-incorporate yung unang ingredients na ating inilagay. And then at the same time, pwede na nating ilagay yung ating sliced mushroom. At pwede na nga natin ibalik sa medium heat ang apoy dahil hindi na masyadong busy ang ating kamay. At dahil ang ating giniling ay luto na yan, hindi na siya kailangang lutuin. So, pwede na rin natin ilagay ang ating sauce. At ang gamit ko nga po ay sweet sauce ng spaghetti Filipino style. Ayan. So, meron din ako ditong 3 kilo. Ang isang pakete po na gamit ko ay 1 kilo. So, 3 yung ating ilalagay. Pero, bahala po kayo kung gaano ka-saucy ang inyong lulutuin. Ako kasi, dahil mga bata po ang kakain nito, no? So, mas pabor sa kanila yung medyo creamy. Ito ang gagamitin ko kasi hindi mo na kailangang mag-balance ng sugar and anything else. Ayan. Continuous lang po nating ilagay ang 3 pakete. Bango. Sairin natin dahil medyo pricey. Alam nyo guys, yung mga ganito, minsan lang naman to, hindi naman for always, no? So, kaya pag ako nagluluto na to, since natukahan nga sa school yung aking Julian, so ibigay ko na yung best ko, yung kaya ng budget. But at the same time, I should know how to handle the situation para hindi masyadong kakain ng oras ko, hindi rin masyadong kakain ng ginagamit kong gasol. So, I have to learn how to handle the time and procedure. So, ayan mga guys. Pagkatapos nating ilagay yung mga sauce, maglagay lang tayo ng kunting pamintang durog. Bahala na kayo mag-adjust kung gaano karami yung pamintang durog na gusto nyo. Ayan, haluin lang. At sa pagkakataong ito, pagkahalo natin, ilalagay na natin yung ating mga evaporated milk. Kung meron kayong fresh milk, pwede rin po yun. At kung wala naman kayong fresh milk, pwede rin yung powder milk, i-dissolve nyo lang mabuti para hindi buo-buo. Ayan. Pagkatapos nating ilagay ng milk, haluin lang po natin. Ayan, tingnan nyo yung ating sauce. Ang sarap no, grabe. Ayan. So, haluin lang. Iwasan po natin na magkaroon ng burning sa ilalim, no? Kaya halo lang po ng halo. Pag ako ay gumagawa ng baked macaroni, hindi ako naglalagay ng garlic. Especially yung mga bata ang kakain. Yung ibang bata po ay hindi talaga kaya ng tolerance nila ang garlic taste. Hindi sila katulad nating mga adults, no? So, I have to be considerate din sa panglasa ng mga bagets. Kasi itong bagets ko, kahit turuan ko ito na kumain ng garlic, somehow hindi niya talaga kaya. So, I realized
na iba talaga yung taste ng adult sa young adults. So, somehow we need to understand din para ma-enjoy nila yung pagkain. So, ayan guys. So, ito yung sauce na gusto nating ma-achieve, no? Tingnan nyo yung consistency. Wow, perfect. Look at that. Ganda. This stick we want to achieve. Ayan. Titikman lang natin yan ng very, very light. So, maglalagay tayo sa maliit na spoon. Perfect. Now, ay pwede na po nating ilagay yung ating macaroni. So, dahan-dahan lang po ha. Dahil pag nag-splash sa inyo yung macaroni, syempre, it hurts. Mas masakit pa yan sa break-up ng inyong mga syota. Or mas masakit pa pag kinaliwa ka ng iyong partner. Charing. Ayan. So, nailagay na po natin ang ating macaroni. Siyempre, meron pang isang macaroni, no? Meron pang first batch. Haluin muna natin bago natin ilalagay yung isa pa. Para mas mag-absorb na ito ng sauce. Take note guys, dahil ang lahat naman ay luto na, hindi na kailangang i-boil pa ang ating sauce. Otherwise, masyadong ma-overcook ang ating macaroni. Which is, hindi po maganda sa baked macaroni ang masyadong overcook. So, kailangan yung pagka-al dente niya. O, ayan. Ito na yung pangalawa. Ayan. So, haluin lang natin ng very, very gentle. O, diba? Tamang-tama lang yung sauce natin. Ang galing-galing ni Tita Way na mag-estimate. Siyempre, sa ilang taong ko na ba naman itong niluluto. Since maliliit pa yung mga anak ko, lagi sila nagpi-pledge sa school ng food. Pero that time, minsan lang akong nakaka-timing na magluto ng pledge food nila kasi nga ako ay nasa abroad. So, nagagawa ko lang yung magluto ng pledge food nila pag ako ay nagbabalik bayan. But normally, ang nagluluto ay mama ko. Magaling din magluto ang mama ko. Siyempre, kaya ako namana sa kanya. So, ayan na guys. At sa pagkakataon lang ito, ay pwede na nating i-off ang fire. Para hindi masyadong maigay yung sauce. At now, we will proceed to bechamel sauce. Pero bago natin iwan itong ating mix na baked macaroni, let's make it sure na nahalo nating mabuti para we'll incorporate ang lahat ng mga ingredients na ating inilagay. Ayan. At siya nga pala guys, gusto kong i-note nyo na mula sa pagpapakulo ng aking macaroni, nilagyan ko na po yan ng cubes. Sa bawat isang kilo na aking palalambutin, nilalagyan ko po yan ng isang cubes. At dahil nga po pork ang ating gamit na giniling, ay 4 cubes din ang aking ginamit.
Now, kung chicken naman ang inyong gagamitin, of course, chicken cubes din ang inyong ilalagay. Well, it's up to you guys. It's your choice. So, ayan, tama na. So, nakita nyo, ang ganda. Galing. Napaka-saucy. Tingnan nyo naman yung sauce. Ayan, and now we will proceed to bechamel sauce. Ayan guys, so matapos nating lutuin ang ating Bake Mac, dito naman tayo magpo-proceed sa ating bechamel sauce. Yes, sa malinis na kawali na medyo mainit na, maglagay na tayo ng star margarine. Ayan, habang umiinit ang kawali, tulungan na natin na i-dissolve yung ating star margarine. Pwede ring butter ang inyong gamitin, kaya lang yung butter ngayon medyo pricey since mag-Christmas, no? Pwede nating pasarapin ang ating mga lutuin sa mga bagay, mga stuffs na hindi masyadong mamahalin. Nasa atin na lang yan sa sipag nating mag-inquire sa supermarket. And then, I noticed na ang star margarine, since masarap din naman ang star margarine, no? Hindi siya ganon kamahal, but at the same time, mabango at masarap. At pagkatapos nga natin ilagay yung ating star margarine, ilagay na natin ang ating milk. Ang gamit kong milk sa ating bechamel sauce ay Alpine. Alpine kasi is more thicker. More yummier, no? Once it comes sa ating bechamel sauce. At habang naglalagay nga tayo ng milk, let's make it sure na ang ating apoy ay nasa very low heat muna. Ilalagay natin ang ating cream densada. Ayan. Ayan, saidin lang natin yung mabuti. Kasi mga natitira sa lata, sayang naman, matatapon lang, no? Pagkatapos natin ilagay yung ating mga milk, bago natin ilagay yung ating all-purpose cream, haluin muna natin para make it sure na walang dumidikit sa ilalim. And now, ay pwede na nating ilagay yung ating all-purpose cream na ang gamit naman natin ay ito. Yung iba, hindi na sila gumagamit ng all-purpose cream dahil lalagyan naman daw nila ng cornstarch. But that's not enough. So, ang all-purpose cream ay magdadagdag ng yumminess. Sabi ko nga kanina, no? Minsan lang naman ito. So, I try my best na ibigay ko na yung best ko na mapasarap siya. Since mga bata ang kakain nito, at ang mga bata guys ay minsan lang maging bata. Very soon, magiging adults na sila. So, matikman man lang nila yung mga ganitong sarap ng buhay. At pagkatapos nga natin ilagay yung ating all-purpose cream, haluin lang. And now, pwede na nating ilagay yung ating cheese. Uy. Ayan, kung kayo ay mayroong grated cheese, pwede. Ayan. So, matutunaw na lang yan dyan. Halu-haluin lang natin. Ilagay na natin sa medium heat. Make it sure guys na pag nilagay nyo sa medium heat ay naka-attend kayo sa apoy at huwag nyong tigilan ng paghahalo para hindi siya magkaroon ng burning smell sa ilalim. Ayan.
At kung ang nilagay nyo nga ay chunk cheese, once in a while, i-lip up nyo at tingnan nyo kung natutunaw ba yung cheese na inyong inilagay. Ang bango. Alam nyo guys, ako siguro natures na ng puso ko, yung pag ako ay may ginagawa, anything na ginagawa ko, I have to make it sure na masasatisfy ko yung mga magbi-benefits ng ginagawa ko. Kahit nung ako ay nagtatrabaho pa sa abroad, I have to make it sure na yung trabaho ko magre-results ng more benefits sa mga clients. So ayan guys, so haluin lang ng haluin, no? Same pattern, ganyan lang. So, ayan guys, yung mga cheese na ating inilagay ay paliit ng paliit. Once na manotice natin na totally nag-disappear na yung ating cheese at nag-mix na dyan sa ating bechamel mixture, ay pwede na po natin ilagay yung ating cornstarch para mag-thick siya. Ayan guys, dahil ang ating bechamel sauce ay unti-unti nang lumalapot, now it's time para ilagay natin ang ating cornstarch. At sa paglalagay natin ng cornstarch habang ibinubuhos natin, huwag nating tigilan sa paghahalo. At once na naglagay na nga tayo ng cornstarch, ibaba na natin ang apoy sa very low heat. And yes, huwag hintayin na masyadong malapot na malapot dahil pag yan ay nag-cool down ay lalapot pa. Patay na natin ang apoy. At ito nga yung consistency na gusto nating ma-achieve sa ating bechamel sauce. Ayan. At yung mga cheese na hindi pa na-dissolve sa ilalim, okay lang yan. Makakadagdag yan ng sarap. Pag mamaya ay nilagay na natin yan sa ating baked macaroni. At tingnan nyo naman yung ating baked macaroni. Looks delicious. Pag nilagay natin yan, itong bechamel sauce na ito, complete na ang ating baked macaroni. Look at the bechamel sauce. And this is the texture that we are looking for. Ayan. So, pag ganito na po, katik ang texture, i-off na natin automatically ang ating apoy. No? Para hindi masyadong madry ang ating bechamel sauce. And yes, like what I said, once na lumamig po yan, ay magtitiker pa yan. So, kaya naman, yung ganyang consistency, ay okay na po yan. Just perfect enough. O, diba? Ang ganda. And yes, napakasarap po ng lasa niyan. So, ayan, hintayin lang natin na lumamig muna yan. Para mas madaling lumamig, halu-haluin natin ang ganito. So, ayan guys, ang ating baked mac ay nilalagay na natin sa ating serving tray. At unang layer, ayan. So, lalagyan na natin ng bechamel sauce agad. Ayan. So, bawat layer ng ating baked macaroni, lagyan natin ng bechamel sauce. Ayan. So, kaya medyo generous yung ginawa kong bechamel sauce para mas maraming malagay. Ayan. Now, ay patungan ulit natin ng baked mac.
Ang bango guys, ang bango. And yes, sobrang sarap guys, no? Very creamy. So for sure, may enjoy ito ng mga bagets. Ayan. So pangalawang layer ito. Lagyan na ulit natin ng bechamel sauce. Medyo heavy. Ayan. So, dahil medyo mabigat na ito, lilipat tayo doon sa ating table. So, ayan. Patungan na ulit natin. Pantayin lang natin bago tayo maglalagay ng last bechamel sauce sa ibabaw. So, ayan guys. Now, ito na yung last layer ng bechamel sauce. Wow, bango. Perfect. Hello everyone! Si Tita Wena ay nagluto ng napakasarap na Bake Mac. At kung paano nga ba lutuin yan, halina kayo at samahan nyo si Tita Wena na lutuin yan. Ayan, para naman ipatry nyo rin sa iyong family member at kung kayo ay may mga pledge foods sa mga event, pwede nyo rin itong lutuin. Napaka-special ng lasa at syempre ang pagkakagawa ay hindi naman ganun kahirap. Kaya halina kayo, samahan nyo si Tita Wena, lutuin na natin ang napakasarap na Bake Mac na yan. Look at that. So let's cook. Ayan guys, ito ay pang last na toppings. So dapat ay ito-torch natin ito, but unfortunately my torch it's not working. So anyway, that's okay. So, yun namang tinutorch ay additional sabor lang yon. But this is sabor enough. Ayan. So, ayan mga best. So, natapos na natin ang ating baked macaroni. Yan na po ang kanyang total outcome.
Ayan. Delicious. Ayan. At lalagyan na natin ng cover na aluminum foil. So, ayan guys. Salamat na muli sa inyong panonood. And Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys. God bless.